May gumagalaw na dalawang halimaw ngayon mga kababayan sa ICC para mangsalot kay PRRD. Ito walang iba mga kababayan, kundi si Trililing at si Cristina Conti. Ay nako. Ang mga animal na to mga kababayan, ewan lang natin kung ano talaga ang misyon nila doon. Ngayong umuugong na mga kababayan, ang papalapit na desisyon para sa interim release si PRRD. Ginagapang mga kababayan ng mga animal na ito at parang nanggugulo para masigurado nila mga kababayan na hindi mapapaboran si Tatay Digong. Unang-una, itong si Conti mga kababayan, itong malaki ang labi na Anya, ito daw paglabas mga kababayan, pag-disclose ni VP Sara sa kalagayan ni PRRD ay bawal daw yan dahil labag daw yan sa privacy. At matotrouble daw mga kababayan, posible itong kampo ni Digong. Kapag ilalabas nila iyon, ay Diyos ko Lord. Kailan ka pa naging concern sa kalagayan ni Tatay Digong Duterte? Animal ka. At sino magkakaso kung labag yan sa privacy? Di ba ang pasyente mga kababayan? Sino ba ang nag-disclose? Di ba pamilya niya? Kakasuhan ni Tatay Digong si VP Sara, animal. At isa pang gunggong din itong si Trililing mga kababayan na andun nakapasok sa loob ng ICC mga kababayan dahil mayroon daw siyang seminar. Sinabi niya mga kababayan na rest assured. Siguro ko na andyan pa rin sa loob si Digong sa ICC. Ang mga animal na to, kung saan ito nandun mga kababayan, mayroong kasamaang nangyayari. Panoorin niyo po ha. After Vice President Sara Duterte accused the ICC of inhumane treatment to his father, Assistant to Counsel Cristina Conti reminds that third-party disclosing medical condition of wow! Na-remind pa na third-party disclosing? Former President Duterte must be aware of Dutch laws. Sino ba ang magre-reklamo? Di ba si Tatay Digong? Paano kung pinayagan yan ni Tatay Digong na, sige, disclose niyo ang aking Bawal yan kapag mga kababayan. Kapag hindi ka pamilya, at walang pahintulot ng pasyente. Pero anong magagawa nila mga kababayan kung pumayag si Tatay Digong? At isa pa. Dapat lang naman talaga malaman mga kababayan ng taong bayan na ito ang kondisyon ni Tatay Digong sa loob. Hindi siya nababantayan na maigi mga kababayan ng ICC. Ano kung mamatayan doon? Di ba? Facebook post, the human rights lawyer says that human rights lawyer? Dapat strip off na yan sa kanyang maskara ng human rights lawyer. Kailan pa naging human rights lawyer itong mga makakaliwa mga kababayan? Sinasabi nga na sila ang mga legal fronts ng mga NPA. NPA pa mga kababayan ng numero 1 human rights abuser. Right from the start. Ay, jablo talaga. Of medical confidentiality. Conti adds, pagbasa ka, common science talaga yung Conti. Sino magkakaso? Si Digong? Kakasuhan niya si Sara dahil dinisclose si Sara? Bugok! medical records are only available to healthcare providers who are involved in a patient's care. The lawyer reminds the Duterte family in support. Ano ka? Para pang concern siya mga kababayan. Wag Sara, baka yan? Baka matrouble kayo yan. Ha? Orders that the ICC is an institution and not being swayed by propaganda and public humor. Kayo ang nagpapropaganda. About fake news that it might backfire to peddlers. Lastly, the lawyer made a lecture on how to treat ingrown toenails. Nagbigay ba ng tips mga kababayan kung paano daw i-treat ang ingrown toenails? Earlier, Vice President Sara Duterte. That's the point, Conti. Di ba? Ang sabi pa ni Conti mga kababayan, madali lang naman niyang i-treat ang ingrown toenails. Sabi niya mga kababayan, ginugol daw niya, Dinan Fernandez sa mga kababayan. Soak lang daw sa warm water with soap or apple cider vinegar. That's the point, Conti. Kung sa tingin mo, madali lang naman palang i-treat ang ingrown, bakit hindi yan nagawa ng ICC? Kung hindi yan kaya ng ICC, na pati yung ingrown mga kababayan na pwedeng ma-infect kung mapabayaan, paano na lang sa mga malalalang sakit niya mga kababayan? Mamamatay yan. Bugok talaga ito si Conti, no? President Sara Duterte expressed alarm over denial of the ICC to treat ingrown toenail of his father. Denial pa. Dininay mga kababayan Pwedeng maputol ang mo dyan. Paa. Kapag ma-infect yan mga kababayan. Lalong-lalo na't diabetic. Former Senator Antonio Trillanes IV assured isa pa tong animal na to mga kababayan. That former President Rodrigo Duterte remains in his Hague detention. Inassure pa Inassure niya na remain daw sa na nakakulong sa detention. Nung nagpunta yung animal na yan dyan sa ICC mga kababayan, mayroon na yung masamang nangyari kay Tatay Digong. Yung nakitang unconscious mga kababayan.
Kaduda-duda. Trillanes posted at Facebook a snapshot outside the International Criminal Court on Saturday. Mag-ingat ka dyan, Trililing. Baka kuyugin ka ng mga Pinoy dyan. Salamat ito si Trillanes, mga kababayan. Salamat ito na kung totoo man lang ang inaakusa nila kay Tatay Digong, mga kababayan, na mamamatay tao si Tatay Digong. Bakit buhay ka pa? Oh, ikaw sana ang nauna, dati pa. Noon pa lang natumba ka na. The fact nabuhay ka pa, humihinga ka pa, Trillanes, at nanggugulo ka, nang sasalot ka pa dyan, is the best proof, mga kababayan, na hindi talaga totoo yung pinagbibintang nila kay Tatay Digong. The caption reminds the public to relax because the former president is still in The Hague. And his May araw ka rin, Trililing. May araw ka rin. lawyer Nicholas Kaufman is just doing his job. The post came after Vice Tataramahin President ka Sara rin. Duterte accused the ICC of inhumane treatment to their patriarch. Trillanes is a prominent critic of FPRRD. Sila ang nagkaso, di ba? Sila ni Alejandro, mga kababayan, natatandaan nyo na para pa nga silang kinasal. Nagpa-picture sila ni Alejandro, mga kababayan, na para may hawak na marriage certificate, schoolered, tapos punas-punas ng panyo dito sa balikat. Kaduda-duda ang timing sa umano'y welfare check na Baka, di ba galit si BP Inday, mga kababayan? Baka si Trillanes ang nag-welfare check kay Tatay Digong. Tapos naging unconscious si Tatay Digong. Nakapasok sa ICC. gawa ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang abogado, dagdag pa nito, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng dating Pangulo lalo't walang ibinigay na abiso. Narito Oo nga, no? Basta-basta na nakakapasok, mga kababayan. Hindi ini-screen. Paano kung si Trillanes yun? ang balita ni Prince Tripoli. Prince Tripoli, pasok! At yung ginawa nilang Silang ngayon Bino yan eh. Di ba silang Bino ito? ay talaga namang invasion of the privacy of PRRD. Yan ang reaksyon ni PDP Laban Vice President for International Affairs. Binukot na nga siya, mga kababayan, no? Tapos bibisitahin ka pa para concern sa'yo. Sus ko Lord, concern ba yan? Nagko-incidental eh. Nung time na bumisita, mga kababayan, mayroong masamang nangyari kay Tatay Digong. Lambino, kaugnay sa umano'y welfare check na isinagawa ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong nakaraang araw, nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng impormasyon mula sa Malacanang na may iniulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bangag, oh. hinggil sa kalagayan ng dating Pangulo sa loob ng detention center ng International Criminal Court o ICC. Giit ni VP Sara, isinagawa ang pagbisita sa ilalim ng pagkukunwaring welfare check Oh, nagkukunwari. Baka si Trillanes yan, no? na malinaw umanong pang-aabuso sa mga tuntunin ng consular visits para naman kay Siyempre, makakalapit yan, mga kababayan, dahil i-check ka eh. Paano kung si Trillanes andun? Oh, tapos minura-mura si Tatay Digong, mga kababayan. Buti nga sa'yo, putang, ganyan-ganyan siya. Pinagtatawanan, minakdown, mga kababayan. Andun si Trililing eh. Attorney Raul Lambino. Ang aksyong ito ng Embahada ng Pilipinas ay malinaw na paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. It was truly and nako. invasion of the privacy. Ang dami pang fake news kahapon, mga kababayan, no? Huwag na kayong magpakalat ng fake news. Yung sabing nakakalaya na si Tatay Digong. 6 months after na. Kung kailan, mga kababayan, malapit nang i-grant ang interim release. Tsaka pa lang naging concern ang mga bangag. Ni VP Sara na ang naturang desisyon na ginawa ng walang pahintulot mula sa pamilya na naroon mismo sa The Hague ay inilagay ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo sa panganib. Umaasa naman si Lambino na magiging maayos ang lagay ng dating Pangulo na ngayon ay nasa detention center Kasabwat ng ICC, mga kababayan. Kasabwat yan. ng ICC. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. Unang pinalaga ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Oo nga, no? Hihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Oh? After na nakapasok yan si Trililing dyan, mga kababayan, mayroon lang masama? At yung nag-welfare check? Sino-sino yung pumasok doon sa selda ni Tatay Digong? Si VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC.
wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Kung tumakas si Tatay Digong noon pa sa Hong Kong sa mga kababayan, pinili niyang harapin eh. Akala niya mga kababayan na dadaan pa sa local court, hindi na dumaan eh. Binend ang law mga kababayan ni Bangag. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Sa huli, wala na pala. Naigalang ng ICC ang health at wellness ni So, kahit pa'y makauwi si Tatay Digong mga kababayan, hindi na siya magiging mayor. former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng Ay, ang animal leche talaga yun na. Kailan kaya mawawala sa paningin natin itong animal na ito mga kababayan? ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Ay, na basic na talik ang Castro. kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag-twist ng facts. Ikaw! Ano ka? Ay, Diyos ko nito si Castro na laging nagtitwist mga kababayan. O ngayon na, tinitwist mo nga. Totoo naman. Inamin mo lang nga totoo yung lahat ng sinabi ni Kaufman tapos sabihin mong ititwist. Ito mga buwisit na to mga kababayan. No? Ito mga salot talaga sa lipunan. Spotted naman si Vice President Sara Duterte sa ceremonial opening ng isang premier lifestyle hub sa Davao City. Nagkita-kita sa event ang Vice Presidente at O ayan mga kababayan. Ang mga negosyante andun na nag-exodus papuntang Davao City mga kababayan. Dahil alam nila sa 2028, the next president. Manda talaga itong mga bangag mga kababayan. Manda talaga ito. business tycoon brothers na Lintik lang ang walang ganti. Gusto natin isali dyan si Claire Castro mga kababayan sa panugutin. sina Jaime Augusto at Fernando Zobel de Ayala. Kita sa video na masayang nagkikwentuhan sina Jaza at ang ikalawang Pangulo. Ang daming investment ng Ayala daw mga kababayan sa Davao. Nagpasalamat ang businessman kay Duterte dahil sa pagiging kind nila sa Ayala family. Kasama sa mga dumalo sa ceremonial opening ng Azuela High Street ang mga Zobel, Alcantara at Florendo. Kasama sa nagbukas ang Japanese brand na Matcha Tokyo na unang outlet sa Mindanao. Ito na naman. Nagsabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito mga kababayan, nakakatawa ito Si Magalong mga kababayan napilitang mag-resign. Dahil sabi ni Bangag mga kababayan, i-review natin kung bakit talaga ito si Magalong. Parang may conflict of interest dahil sabi ko, walang politician. Tapos diba mayor si Magalong, hello Bangag! In the first place nga, alam mo na nga politician yan si Magalong, bakit mo na in-appoint? Ngayon mga kababayan, biglang i-review bakit na i-appoint daw. Ikaw ang nag-appoint yan Ulol ka ba? Ayun, na-offend si Magalong mga kababayan na pilitang mag-resign. As if naman, BBM hindi mo alam na mayor yan si Magalong, politician. In-appoint mo, tapos ngayon i-review mo bakit na-appoint mo. Ulol! Bitiw bilang special advisor ng ICC. Ay, Nang umani ng kritisismo ewan na natin kung anong istorya nito mga kababayan. Baka mayroon silang gustong i-railroad tapos si Magalong iba din ang ang direksyon. pagkakatalaga noon sa alkalde. Away-away Narito na. ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Wala pang 2 linggo, nalagasan na ng isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayun magkamukha na sila mga kababayan ni Magalong at saka ni yung sa Tapos DPWH. bumitiw sa pwesto si Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasa si Magalong ng kanyang resignation letter kahapon, parehong araw kung kailan sinabi ng Malacanang na susuriin ng kanilang legal team ang appointment ng alkalde. Sana hindi na lang tinalaga in the first place. Talaga, and then, questioning lang naman niya. At ito rin si Magalong mga kababayan, inisip sana niya na paano yung Baguio City? Siguro, temporarily, nag-leave ka. Kailangan din ng mayor doon mga kababayan Bunsod ng kabi-kabilang kritisismo sa pagkakatalaga nito. Bago kasi i-anunsyo ng Pangulo napangiwi na naman sa komisyon, ipinangako nito sa publiko na walang uupong government official. Nasaan na yung mga pangalan mo Magalong? Umalis ka na, baka wala na mga kababayan, walang nangyari.
Sa kabila nito, nanindigan ng palasyo kahapon na hindi naman lead investigator si Magalong. Pero naririnig naman daw ng palasyo ang kritisismo ng publiko. Opo, nababalita na nga po. Ay, Diyos ko Lord, isa na ng mga hudas mga kababayan. Naiinis tayo dito sa bunganga nito si Claire Castro. Po, ang kanyang pagiging special advisor Ay, nako. at yung kanyang Pwede lang lumusot ang ating mga kababayan, dyan sa TV. ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nanggaling na rin naman daw kay Magalong na nauubusan siya ng oras sa Baguio City dahil sa kanyang gampanin sa ICI. Bangag talaga, no? Hindi mo na lang sana in-appoint. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag Hindi nyo alam yan in the first place bago nyo itinalarga? sa konstitusyon dahil Konstitusyon. nagdadalawampung trabaho siya. Hindi nyo naisip bago nyo in-appoint? Ang sabi po ng Pangulo Bulok! ay ipapaaral na ito Ipapaaral! Ay, nako, Lord. Ayun pa kayo nag-aaral. Kahit hindi nyo aralin. sa legal team. Maaari raw malipat ng pwesto si Magalong pero kinagabihan, nagbitiw na ito sa pwesto. Sa kanyang presentation- Inunahan na. Baka ma-thank you na rin yung mga mga kababayan na umpisahan ni Magalong. Ayaw din niyang, wala na mga kababayan. Wala na silang chance. Ayaw din niyang mga kababayan, testify sa Senate. letter, pinabulaanan naman ni Magalong na napapabayaan niya ang Baguio City. Pero sa isang speech niya sa Baguio, Mag-step down ka muna sa Baguio City, Magalong. Pwede ka namang bumalik. humingi ng pasensya ang alkalde dahil pansamantala niyang napabayaan ang Baguio. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Mag-leave ka muna. Mag-leave ka muna. Hayaan mong vice mayor mo. Di ba mas importante ang mga kababayan, Pilipinas? Maiintindihan ng taga Baguio. Tapusin mo muna ito dahil isa ka sa mga sinasabi siya na mismo ang parang nag-appoint sa kanyang sarili mga kababayan na isa sa mga may nakakaalam, susi, witness dito sa kurakutan mga kababayan. Importante si Magalong. So paano na ito ngayon? It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Explain mo na lahat daw kung ano ang talagang scheme mga kababayan o sino-sino mga personality. Fight Bigyan ka ng protection. Ito ang dapat bigyan ng protection mga kababayan. Baka natakot lang siya dahil baka kaliwat ka ng kaso. Bigyan ng immunity. all these very powerful and moneyed people in our country today. Namely, Ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, nagkakaroon na raw kasi ng pagdududa sa credibility ng komisyon. Nasa ICI man daw siya o wala, ipagpapatuloy niya daw ang Anya crusade against corruption dahil ang bawat pisong ninanakaw ng mga salarin ng flood control scandal Ay, ito naku. ay pagtatraidor sa bayan. matagal na namin narinig yan sa'yo Magalong. Ito mga kababayan, kapag bigla itong tatakbo sa 2028 na senador, okay lang iboboto pero vice president o president, bago sana Magalong bago mo sana gawin niyang tumakbo ka, may mapangalanan ka lang sana. Expose mo talaga. Dahil ang bintang sa'yo, ginagamit mo yan para stepping stone. Otherwise, huwag ka na lang tumakbo siguro higher position kung hindi mo mapangalanan. Wala pang pahayag ang palasyo pero ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nakakalungkot ang pagbibitiw ni Magalong. Paalala nito, hayaang kumilos ang ICI Mag-isa ng ka na lang. Malaya. Ayon naman sa Duterte-led PDP, ang resignation ni Magalong ay nagpapakita ng kahinaan ng Administrasyong Marcos. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Yun nga, nagigipit sa kanya. DNR News Channel. Wa-effect daw ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Guteza. May visa pa rin daw ang mga pasabog ng... Ano lang yun propaganda nila mga kababayan para palabasing fake. Nilagay nila, falsified daw ang affidavit. So what? Kayo nga ang matotrouble niyan dahil pinirmahan siguro mga kababayan ng kanyang assistant. Di ang falsification part, hindi andun sa mga kababayan. Part ni Orly Guteza, kundi part doon sa pumirma. Yung mga tauhan mo siguro. Sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Narito No ang effect yan. exclusive report ni Andrea Salve.
dapat imbestigahan si Attorney Petchy Rose Espera. Ito ang Pwede pa madisbar mga kababayan. dating Congressman Mike Defensor matapos i-disown ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Guteza sa Senate. Malamang daw, Oversight tinakot, Committee. no? Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Guteza kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who's also a soldier, wanted to see me, and he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. Sa pagdinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y male-maletang kickback sa mambabatas. Male-maleta. Kay Representative Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, no? Key-witness na yan ha, dahil yung pera mga kababayan, dineliver na sa mga bahay-bahay ng mga buhayang Sa ito. On Point ng Billionario News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Guteza. Walang motive si Guteza na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. There's no motive on the part of Sergeant Guteza. And in the first place mga kababayan, hindi nga kailangan ng notaryo. Kahit walang notaryo mga kababayan, pwede. To fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Paniwala ni Defensor. May kasalanan nun yung staff ng abogado mga kababayan. Nakot o nag-pressure kay Attorney Espera para itangging pinirmahan nito ang affidavit ni Guteza. Malamang mga kababayan, pwedeng hindi ang abogado ang pumirma. Pero bukang nagiging kalakaran na yan sa mga notaryo, mga public mga kababayan ng mga abogado na sige, yung mga staff na lang ang papirmahin. Kahit yung abogado talaga mga kababayan wala dahil busy mayroong nilakad na ganyan. Kung sino yung naiwan doon mga kababayan, sige, pera na rin yan. Malay ba niya? Di kasalanan din ng nyo, law office nyo. At that is against the law daw mga kababayan. Pwede kang madisbar niyan, sabi ni Marcoleta. That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, propaganda. Bring down propaganda the statements he delivered to the Senate. Any ideas, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? Masusuamon pa sila na mga kababayan. People who were mentioned, I would think. Number one na si Zaldico at Tambaluslos. Would be affected. Imbestigahan sila. I checked the background of the lawyer and I Sino yun? that she currently works in the Bureau of Jail. Nagtatrabaho sa gobyerno mga kababayan. Alam na this. The penology. Dagdag ni Defensor, notarized man o hindi, may bigat ang mga pahayag ni Guteza. It's immaterial for me since he made a sworn statement in the Senate. He made a statement under oath which carries also the weight of evidence in a legal proceeding. Whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented it to the Senate, and then he verbalized what. Sapat na raw bilang ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Sapat na para sa ebidensya. Pwede raw habulin Nasaan na si Guteza? ng korte si Orly Guteza dahil sa kanyang disputed affidavit. Ayon kay Sige, habulin nyo para magkaalaman. Ang habulin, yung staff na nagpirma. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Bulok din ito si Lacson, no? Mayroon ka ng desisyon agad, Lacson, na si Guteza ang nameke. Hindi pa man inimbestigahan, hindi pa na tinanong na Orly, bakit nagkaganito? Hindi mo kinuha ang side ni Guteza mga kababayan na malay ko. Basta nagpunta ako sa law office. And then, nagpanotary, and then, okay na. Tapos ngayon, tatakutin si Guteza mga kababayan. Manila Regional Kaso, Trial Court na ang bahalang mag-imbestiga. Nakatoka raw naman kasi ang RTC sa mga kaso ng notarized document violations. Una nang itinanggi ni Attorney Petchy Rose Espera na notaryo niya ang affidavit ni Guteza. Eto mga kababayan, magkaalaman to dahil isusomo ni Marcoleta mga kababayan at siya mismo ang magpuprosecute doon sa abogado. Dagdag pa ng abogado na dinoktor ang ibang detalye ng sinumpaang salaysay ng dating security consultant umano. Sino ang nagdoktor? Ngayon. Ako Bicol, Court List Representative Zaldico. Kasuhan mo ang sarili mong staff. Dinala na ng mag-asawang Diskaya sa DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control scandal. Diskaya. Maisasalba kaya ng mga dokumentong yan ang mga Si Diskaya mga kababayan,
Parang si Alice Goo, na dati-rati mga kababayan, talagang kontrabida. Tapos later on, naging celebrity. Ayun, parang, pag ganyan po mga kababayan sa heart, biglang naging celebrity mga kababayan at naging model ng Coca-Cola. Queen of flood control scam. May Agenda Weekend report si Lyja Bonzo, live mula sa DOJ. Lyja, go ahead. Nakauwi na mula sa DOJ ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam kung saan kinausap nila si Secretary Jesus Crispin Remulla na pumasok kahit Sabado. Pasikat na, Boying. Pasikat pa more. Pumunta muli ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Department of Justice ngayong araw para sa ongoing case build-up ng National Prosecution Service, pati na rin ang kanilang pagkakabilang sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, importante ang testimonya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam. Remember, this is probably the biggest scam in the biggest corruption issue in Philippine history. Under your bossing and under you din as Justice Secretary. So Lord, the biggest mga kababayan na nakawan. Another Marcos. Tatak Marcos. Dagdag pa niya, hindi magiging... Kung ikukumpara doon kay Napoles mga kababayan, ano lang ito? Gamunggo lang mga kababayan. Dumilang sa kuko. Mabilis ang proseso ng pang-uusig. Layon daw kasi nilang mahukay ang punot dulo ng issue para maisiwalat sa punot dulo si BBM. All roads lead to BBM. Publiko ang mga totoong pangyayari. Sa video na kuha ng Billionaire News Channel, kapansin-pansin ang bitbit na paper bag ni Curly sa kanyang pagpasok sa DOJ kanina. At kinumpirma ni Secretary Remulla na meron na siyang bulletproof dokumento ang mag-asawang Diskaya. Paano kung i-headshot? Notes, ledger. Dapat mayroon ding helmet. Statements and answers to questions which can only be answered by the markings of markings. Kailan kaya ito mapapalitan mga kababayan? No? I mean, talagang maalis dyan sa mga kababayan, pwesto sa gobyerno. Dahil nagbabalak mag-ombudsman din mga kababayan. Pinapatagal nila mga kababayan dahil giveaway, pathway mga kababayan kay Boying para maging ombudsman. Dahil kung DOJ lang ito 2028 alis na mga kababayan sa pwesto. Samantalang ombudsman, kahit pa si Sara Duterte ang presidente, ombudsman pa rin siya. Masisipa ka, Boying, masisipa ka. Tandaan mo yan. That have to be produced. So I will ask them again on Monday. Nakatawag atensyon din sa netizen ang pag-finger heart ni Sara Diskaya na papasok sa DOJ. Big deal sa kanila mga kababayan. Viral ito online at nagdulot ng maraming negatibong komento. Remulla, bitin pa raw at hindi pa masasabi ang bigat ng mga testimonya at inihaing dokumento ng mag-asawa. Kasi ang testimony... bitin pa. Bakit? Dahil hindi nasali ang Ilocos Norte. At para sa aming bitin dahil gusto naming andun ang pangalan ni Bangag at saka ni Romualdez Martin. Alone should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. Sa ngayon, binag-aaralan pa raw ni Remulla ang sistema. Ay nako. The law bender mga kababayan. Yung flood control projects. Agree na i-bend ang law. Nais nilang siyasatin kung paano ito nangyari sa mga nakaraang taon. Samantala, doon naman sa mga congressman na nadawit sa issue, sabi ni Remulla ay eventually mapupunta sila sa usaping iyon. Kaya nga raw sa ngayon. Bakit yung kumpanya ni Zaldico mga kababayan, wala tayong naririnig? SunWest, yun ang nakakuha ng number 1 mga kababayan. Basta limpak na proyekto mga kababayan sa buong bansa. Yun ay nag-iipon muna sila ng supplementary evidence na makatutulong sa mga testimonya. At kanina naman, pasadong alas 4 nga nang lumabas ang Diskaya couple mula sa DOJ. Nauna si Sara na lumabas kung saan nag-iwan siya ng isang komento or sinabi niya na daw ang mga memes sa kanya. Sumunod naman dito ang asawa niyang si Curly na naging meme patuloy si Diskaya mga kababayan. Bit pa rin ang mga bit na niya nung papasok pa lang siya sa DOJ-an. Lyja, were you able to find out kung ano-ano itong mga dokumento na sinumitin ng malamang hindi dyan sa DOJ at ano ang laman ng paper bag na dala-dala nila? Kaunti lang kung pera ang laman, kaunti lang yan.
Mali-maleta Nang dokumento. tanungin natin, no, si Remulla, anya ay hindi niya muna pwedeng sabihin kung ano ang laman. Crocs pa mga kababayan na paper bag. Pero ang Baka t-shirt. tiyak natin dyan, papeles, mga dokumento ito Oo, na papeles. makatulong daw Oh. sa Si Bitoy, si Bitoy. Tulong daw. Hello, Bitoy. makatutulong Ay, ito si Bitoy. daw sa pag-intindi pa ng kaso o ng issue, Ann. Alright, maraming salamat. Maraming salamat. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.